Dahil sa takot na baka mawala ang lahat, napilitan si Elena na suwayin ang sarili niyang mga prinsipyo. Hindi ko ito magagawa, Esteban, bulong niya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam mong mali ito. Ngunit ngumiti lang si Esteban, isang ngiti na nagpaparamdam kay Elena na para siyang nakakulong sa isang gintong hawla. Para sa ating kinabukasan ito, Elena. Isipin mo ang buhay na magkakaroon tayo. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya. Ngayon ay may halong pait. Ang kinabukasan na ipinangako niya ay isang bangungot na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Paano nga ba nagawa niyang maging bulag sa lahat ng ito? At ngayon, sa gitna ng kaguluhan, narito siya, nakakulong sa isang silid, habang ang kanyang buhay ay unti-unting nadudurog. Handa ka na bang sumama kay Elena sa isang paglalakbay na puno ng pagtataksil, lihim, at isang laban para sa katarungan na magpapayanig sa kanyang mundo? Maghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang abalang lansangan ng Maynila ay bumubulabog na parang pugad ng bubuyog, at si Elena Reyes ay nakatayo sa labas ng Manila Grand Hotel, naghihintay sa kanyang matalik na kaibigan na si Sofia. Bagamat may pagpupulong pa si Sofia, ipinilit niya na hindi na maghintay si Elena. Umuwi ka na't magpahinga, Elena, sabi nito. Niyakap ang kaibigan bilang paalam. Magkita na lang tayo sa isang linggo. Ngunit walang pagmamadali na umalis si Elena. Sa mga nakaraang buwan, ang kanyang bahay ay hindi na nagiging isang tahanan. Si Julian, ang kanyang asawa, ay palaging may mahalagang trabaho sa kanilang real estate brokerage. At kung nasa bahay man, tila malayo ang loob at malalim ang iniisip. Kahit ang balita ng kanyang pagbubuntis ay hindi nagdulot ng kagalakan na inaasahan ni Elena. Siguro nag-aalala lang siya sa trabaho, naisip niya. Hinawakan ang kanyang tiyan na hindi pa halata. Bilang isang kilalang arkitekto sa edad na 31, sanay siyang magsuri ng mga blueprint at istruktura, ngunit pagdating sa relasyon nila ng asawa, tila nawawala ang kanyang profesional na intuisyon. Nagpa siya si Elena na bumili ng kape sa coffee shop ng hotel bago umuwi. Doon, bumaliktad ang kanyang mundo. Sa isang sulok ng shop, halos natatabunan ng isang malaking halaman, nakaupo si Julian. Ang kanyang asawa, na kahapon lamang ay nagsabi na may business trip siya sa Cebu bukas, ay niyayakap ang isang batang babae na nakasuot ng pink na damit. Ang babae ay nakakapit sa kanya na para bang sila ay mga teenager na magkasintahan, hindi mga kasamahan sa trabaho. Naramdaman ni Elena na para siyang lulubog sa lupa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at nanuyot ang kanyang lalamunan. Agad siyang umatras sa likod ng halaman, umaasa na hindi siya nakita. May binubulong si Julian sa babae habang hinahaplos ang kamay nito. Tumatawa naman ang babae, inihahagis ang kanyang ulo pabalik. Si Bianca, biglang naisip ni Elena, ang bagong assistant sa brokerage ni Julian. Ang parehong 25-year-old na beauty na madalas banggitin ni Julian sa kanilang usapan. Si Bianca ay may magandang ideya para sa bagong project. Si Bianca ay napakatalino. Si Bianca ay nagtatrabaho hanggang gabi. Ngayon, malinaw na ang ginagawa nila pagkatapos ng trabaho. Naramdaman ni Elena ang pagduduwal hindi dahil sa pagbubuntis, kundi sa realization ng pagtataksil. 5 taong kasal, isang anak, at isa pa sa sinapupunan 2 bilinggo ng pagbubuntis. Ang lahat ba ng ito ay wala lang kay Julian? Gusto niyang lumapit, mag-eskandalo, humingi ng paliwanag, ngunit may pumigil sa kanya. Siguro ang kanyang instinct sa survival o ang kanyang profesional na ugali na unang kukunin ang lahat ng impormasyon bago kumilos. Dahan-dahang lumapit si Elena, nagtatago sa likod ng ibang mga customer. Sapat ang lapit ng kanyang asawa at ng babae para marinig niya ang kanilang usapan. Malapit na ang lahat na maging ayos, sabi ni Julian. Hinahaplos ang pisngi ni Bianca. Sa korte, aalisan natin siya ng lahat, hanggang sa huling sentimo. Paano kung may hinala siya? Nag-aalala na tanong ni Bianca. Si Elena ay masyadong mapagkakatiwalaan. Isa siyang arkitekto, hindi abogado. Hindi niya naiintindihan ang mga intricacies ng inheritance law. Ngumiti si Julian nang may paghamak. Bukod pa rito, buntis siya ngayon emosyonal na hindi matatag. Kahit may maintindihan siya, sino ang maniniwala sa kanya? Nagngalit ang ngipin ni Elena. Emosyonal na hindi matatag? Ipapakita niya sa kanya ang instability. Ngunit ang mga dokumento,
Paano kung makita niya? Hindi mapakali si Bianca. Ang mga dokumento, ang ebidensya, ang testamento lahat ay nasa aking pulang folder at ang folder ay nasa aking opisina. Wala siyang access doon. Kumpiyansang sabi ni Julian. Pagkatapos ng korte, tayo ni Bianca ay magiging milyonaryo. Paano ang asawa mo? Ang bata? Magdidiborsyo kami. Iiwanan ko lang sa kanya ang sapat para hindi mamatay sa gutom. Kukunin ko ang bata, ang isang bata ay nangangailangan ng ama. At ang bagong silang, kinibit ni Julian ang kanyang balikat. Tingnan na lang natin. Baka hindi pa niya ipanganak ang stress, alam mo na. Naramdaman ni Elena na nag-init ang kanyang mukha. Ang lalaking ito, ang ama ng kanyang anak, ay tahimik na nagpaplano na sirain ang kanyang buhay at hindi lang iwanan, kundi nakawin din ang kanyang anak. May anunsyo na sa boarding ng flight papuntang Siargao, sabi ni Bianca, tumayo. Oras na para umalis, honey. Siargao, hindi Cebu. Isa pang kasinungalingan sa koleksyon. Hinalikan ni Julian si Bianca sa labi, nang matagal at mapusok. Hindi pa nakita ni Elena ang ganoong halik mula sa kanya sa loob ng mahigit 1 taon. Sa 1 linggo, tayo ay malaya at mayaman. Bulong niya. Tumayo sila at naglakad patungo sa boarding gate. Sinundan sila ni Elena ng tingin. Naramdaman na may nabali sa kanyang kalooban, hindi ang puso niya, manhid lang ito. Ang mga ilusyon, tiwala at pananampalataya sa pamilya ay nabali. Ngunit nang humupa ang sakit, may dumating na iba sa halip isang malamig at kalkuladong galit. Minamaliit ni Julian ang kanyang asawa. Oo, siya ay isang arkitekto, hindi abogado, ngunit siya ay matalino, observant, at may mahusay na memorya. At bukod pa rito, mayroon siyang bagay na wala si Julian: konsensya at prinsipyo. Pulang folder sa opisina, inulit ni Elena sa kanyang isip. Sa bahay, mayroon siyang duplicate key sa opisina. Ibinigay ito ni Julian sa kanya para sa mga kaso ng emergency. Mukhang kararating lang ng emergency. Bahagyang ngumiti si Elena sa unang pagkakataon sa nakalipas na kalahating oras. Gusto ni Julian maglaro. Perpekto. Ngunit nakalimutan niya na sa anumang laro, isa lang ang pwedeng manalo. At si Elena Reyes ay walang balak na matalo. Kinuha niya ang telepono at diniyal ang numero ng yaya. Lucy. Si Elena ito. Pwede mo bang alagaan si Miguel ngayong gabi? May mahalagang bagay akong kailangan gawin. Oo, napakamahalagang bagay. Oras na para malaman kung ano ang nasa pulang folder na iyon. Bumalik si Elena sa bahay bandang alas 7 ng gabi. Sinalubong siya ni Miguel, ang 4 na taong gulang niyang anak, sa pintuan na may dalang drawing si Daddy at Mommy na magkahawak ang kamay, may kasamang maliit na tao. Mama, tingnan mo, tayo ito ang pamilya. Lumuhod si Elena, niyakap ang kanyang anak. Paano niya ipapaliwanag sa bata na wala ng pamilya, na mas pinili ni Papa ang ibang babae at handang kunin ang lahat sa kanila? Napakaganda, mahal ko. Hinalikan niya si Miguel sa ulo. Nasaan si Papa? Sabi niya, bibigyan niya ako ng laruan galing sa business trip. Malayo sa Siargao, malungkot na naisip ni Elena, kawili-wili. Ano kaya ang ibibigay niya kay Bianca? Isang singsing? Isang bracelet? O baka ibinigay na niya isang tiket sa bagong buhay? Si Lucy, ang matandang yaya na tumulong kay Miguel mula pa noong kapanganakan niya, ay matamang tiningnan si Elena. Anak, maputla ka. May nangyari ba? Ayos lang ang lahat. Pagod lang ako. Pagsisinungaling ni Elena. Lucy, kailangan kong pumunta sa opisina ni Julian. Urgent ito. Pwede mo bang alagaan si Miguel hanggang bukas? Oo naman. Ngunit ano ang urgency na iyon? Hindi ba pwedeng maghintay hanggang bumalik siya? Sa kasamaang palad, hindi. Pinakain ni Elena ang kanyang anak, pinatulog, at ikinuwento ang isang kuwento tungkol sa isang mabuting salamangkero na tinalo ang masasamang mangkukulam. Nakatulog si Miguel na may ngiti sa labi. Kung sana kasing simple lang ang lahat tulad sa mga kuwento. Naisip niya. Bandang alas 10 ng gabi, sumakay si Elena sa kotse at nagmaneho patungo sa sentro ng lungsod kung saan matatagpuan ang brokerage. Nagtrabaho si Julian doon bilang head broker sa loob ng 3 taon, isang trabahong may mataas na suweldo, prestihiyo at respeto mula sa mga kliyente. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa pamilya ng isang disenteng antas ng pamumuhay.
o binigay ito hanggang ngayon. Ang brokerage ay sumasakop sa 2 palapag ng isang lumang gusali. Ang opisina ni Julian ay nasa 2 palapag sa sulok ng gusali. Malalaking bintana, muebles na gawa sa kahoy, leather armchairs lahat ay tila matibay at nagbibigay ng tiwala. Nagpark si Elena sa isang eskinita at tiningnan ang paligid. Wala ng tao sa kalye, tanging paminsan-minsang pedestrian at ingay ng mga sasakyan mula sa pangunahing kalsada. Ang mga gusali ng opisina sa paligid ay nagdilim na. Matagal nang tapos ang oras ng trabaho. Kinuha niya ang maliit, pilak na susi, na may keychain na hugis-kaliskis ng hustisya. Ibinigay niya ang keychain na iyon kay Julian sa kanilang unang anibersaryo. Hustisya, higit sa lahat, sabi niya noon. Napakalaking irony. Madaling bumukas ang pinto. May isa sa mga empleyado na nagtagal sa kanilang opisina. Tahimik na umakyat si Elena sa 2 palapag. Sinisikap na huwag gumawa ng ingay ang kanyang takong sa marmol na hagdanan. Sinalubong siya ng opisina ni Julian na may amoy ng leather at mamahaling pabango. Sa mesa ay may maayos na tumpok ng mga dokumento. Sa sulok ay may isang safe at sa dingding ay may mga estante na may mga folder. Wala sa mga ito ang pula. Binuksan ni Elena ang desk lamp at sinimulan ang inspeksyon. Una niyang sinuri ang mga drawer ng mesa, karaniwang mga working papers, ballpens, selyo. Sa ilalim na drawer, nakakita siya ng USB flash drive na may label na personal. Kinuha niya ito, magagamit ito. Pagkatapos, lumipat siya sa cabinet na may mga dokumento. Ang mga folder ay nakaayos, ayon sa alpabeto at paksa. Testaments, sale deeds, inheritance cases, maraming folder, ngunit walang pula. Nasaan ito? Tumingin si Elena sa paligid sa likod ng retrato ng hari, sa safe, sa ilalim ng carpet, at pagkatapos ay dumapo ang kanyang tingin sa isang maliit na cabinet sa sulok ng opisina. Lumapit siya at nakita na ito ay nakakandado ng isang karaniwang padlock. Kakaiba, bakit kailangang ilock ang isang cabinet sa sariling opisina? Sinubukan ni Elena buksan ang padlock gamit ang iba't ibang susi mula sa bungkus ni Julian. Ang pangatlong susi ay bumagay. Bumukas ang maliit na pinto ng cabinet. At sa kanyang mga mata ay lumitaw ang ilang pulang folder na maayos na nakalagay sa estante. Narito sila. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang unang folder ay may markang Andrade M. at hindi pamilyar ang apelyido. Binuksan ni Elena ito at nakita ang testamento ng isang matandang babae na nag-iwan ng isang condo unit at isang rest house. Diyos ko. Kay Julian Reyes. Ang pangalawang folder, Castro PN. Testamento ng isang malaking halaga ng pera, pabor din kay Julian Reyes. Ang pangatlong folder, Jimenez C. S. At pamilyar ang apelyido na ito. Naalala ni Elena ang kanyang tiyahin na si Catalina, kapatid ng kanyang namatay na ina, na namatay 6 na buwan na ang nakakaraan. Walang anak, mag-isa. Balak talaga niyang iwanan ang kanyang mana sa kanyang nag-iisang pamangkin. Pagbukas ng folder, nakita ni Elena ang isang testamento kung saan ang lahat ng ari-arian ni Catalina, isang condo unit sa Makati CBD na nagkakahalaga ng 12 pesos milyon, isang rest house sa Tagaytay, at mga ipon sa bangko, ay napunta kay Julian Reyes bilang malapit na kaibigan ng pamilya. Punyeta, bulong ni Elena. Ang totoong testamento ng tiyahin ay nakita niya mismo. Ipinakita ito ni Catalina sa kanya 1 buwan bago mamatay. Malinaw na nakasulat doon, ang lahat ng aking ari-arian ay ipinapamana ko sa aking pamangkin na si Elena Reyes. Pirma, petsa, selyo ng notaryo, lahat ay ayon sa nararapat. At ngayon, nasa harap niya ang isang pekeng dokumento at napakagaling pa ng pagkakagawa. Ginamit ni Julian ang kanyang opisyal na posisyon para palitan ang mga dokumento. Kinuha ni Elena ang telepono at kinunan ng litrato ang lahat ng pahina ng pekeng testamento. Pagkatapos, sinuri niya ang natitirang mga folder. Sa kabuuan ay 7. 7 pekeng testamento na may kabuuang halaga na mahigit 50 milyon. Gaano na katagal niya itong ginagawa? Sa mga petsa, nagsimula ang pandaraya 3 taon na ang nakakaraan tama nang makakuha si Julian ng promotion at access sa archive ng mga testamento. At bukod pa roon, nakatuklas si Elena hindi lang ng pekeng testamento, kundi pati na rin ng pangalawang telepono ni Julian na na-unlock niya sa pamamagitan ng paglalagay ng petsa ng kapanganakan ng kanilang anak.
Dito, nakakita siya ng correspondence sa pagitan ni na Julian at Bianca. Siyempre, bakit niya kailangan ng pangalawang telepono sa bakasyon kung si Bianca ay nasa tabi niya? Mahal, ngayon nagawa kong i-formalize ang isa pang dokumento. Ang matandang ginang na si Morales ay hindi nakahalata na pinipirmahan niya hindi isang testamento pabor sa kanyang apo, kundi isang donasyon pabor sa akin. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, makukuha natin ang isang mansion sa Forbes Park. Honey, henyo ka. Malapit na tayong makabili ng isang bahay sa Italy at doon manirahan bilang hari at reyna. At ang iyong asawa ay maiiwan sa kanyang mga pasyente. Bianca, kailangan na lang natin isara ang huling kaso ang mana ng asawa. Iyon ang pinakamalaking halaga. Pagkatapos nito, mawawala na tayo. Magfa-file ako ng divorce. Kukunin ko ang bata. At sasama ako sa iyo sa Italy. Binasa ni Elena ang correspondence, naramdaman na ang galit ay nahaluan ng pagkasuklam. Ang dalawang ito ay hindi lang siya niloko, kundi nagnakaw din sa mga walang kalaban-labang matatanda. Ilang pamilya na ang nawalan ng mana dahil sa kanilang kasakiman. Kinunan niya ng litrato ang lahat ng sulat, pagkatapos ay binuksan ng computer ni Julian. Ang password ay pareho sa telepono ang petsa ng kapanganakan ng anak. Modelong ama. Ngumiti si Elena nang may mapait na ngiti. Sa email, nakakita pa siya ng mas maraming incriminating material. Mga scheme ng pandaraya, listahan ng mga biktima, plano para sa money laundering, lahat ay maayos na nakaayos at nakatago. Siraulo, naisip ni Elena habang kinokopya ang mga file sa USB flash drive. Masyadong kumpiyansa si Julian sa kanyang sariling impunity, kaya hindi man lang siya nag-abala na i-encrypt ang impormasyon. Pagkatapos ng computer, bumalik siya sa mga pulang folder. Sa isa sa mga ito ay may isang dokumento na nagpamutla sa kanya isang petisyon para alisan siya ng parental rights sa kanyang anak na si Miguel, batay sa psychological instability ng respondent at kawalan ng kakayahan na magbigay ng angkop na edukasyon sa bata. Ang dokumento ay nakapet sa para bukas, kaya ganito ang plano. Una, kukunin ang mana sa pamamagitan ng peking testamento, pagkatapos ay kukunin ang bata. Inaangkin ang kanyang hindi nararapat na estado pagkatapos mawala ang pera. At si Bianca ang papalit bilang asawa at ina sa kanilang bagong buhay. Ngunit hindi mangyayari iyon. Ibinaba ni Elena ang lahat ng folder sa cabinet. Sinara ito. Nakolekta na ang ebidensya. Alam na ang plano ng kalaban. Ngayon, dumating na ang oras para maghanda ng counterattack. Pinatay niya ang ilaw, sinara ang opisina, at bumaba sa unang palapag. Sa kalye ay umuulan ng mahina. Sumakay si Elena sa kotse at kinuha ang telepono. Huli na para sa mga tawag sa trabaho, ngunit bukas ng umaga magsisimula ang totoong trabaho. Kaya malapit nang magkaroon si Julian ng hearing sa korte para sa mana. Inaasahan niya ang isang madaling panalo laban sa kanyang mapagkakatiwalaan na asawa, ngunit sa halip ay makakatanggap siya ng isang leksyon na matagal niyang matatandaan. Hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan. Masyado pang maliit ang sanggol para gumalaw, ngunit naramdaman na niya ang koneksyon sa kanya. Paumanhin, munting mahal. Tinawag niya sa isip ang magiging anak. Gagawin ni Mama ang lahat para protektahan kayo ni Miguel. Pauwi, binubuo na niya ang plano ng aksyon. Una, maghanap ng magaling na abogado, pagkatapos ay makipag-ugnayan sa mga pamilyang naapektuhan, at syempre, maghanda ng sorpresa para sa kanyang minamahal na asawa pagbalik niya mula sa business trip. Akala ni Julian ay mas matalino siya kaysa sa lahat, ngunit ngayong gabi, natalo siya sa pinakamahalagang laro sa kanyang buhay at hindi man lang niya ito nahahalata. Kinabukasan ng umaga, nagising si Elena na may matinding determinasyon. Ang gabi ay hindi lang nagdala ng ebidensya ng pagtataksil ng asawa, kundi pati na rin ang pag-unawa sa lawak ng kanyang mga krimen. Alam na niya ngayon ang gagawin. Una, inihatid niya si Miguel sa daycare center. Binalaan ng guro na siya lang o ang yaya na si Lucy ang pwedeng sumundo sa bata. Hindi dapat magkaroon ng access si Julian sa kanyang anak hanggang hindi malinaw ang lahat ng sitwasyon. Pagkatapos, pumunta siya sa trabaho at nag-apply ng leave para sa mga bagay na pangpamilya. Pagbalik sa bahay, ikinulong ni Elena ang sarili sa kwarto at binuksan ang laptop sa internet. Nakita niya ang mga contact ng ilang kilalang abogado na specialized sa family at criminal law. Ang unang numero,
ay agad na sumagot. Law office ni Rosales at Partners, sabi ng isang boses ng lalaki. Magandang umaga. Ako si Elena Reyes. Kailangan ko ng urgent consultation tungkol sa pandaraya at pagpapalsipika ng mga dokumento. Sandali lang, ikokonekta kita kay Attorney Rosales. Siya ang humahawak ng ganitong uri ng kaso. Si Attorney Constantino Rosales ay isang lalaki na nasa 40s, may kaaya-ayang boses at propesyonal na pamamaraan. Matapos marinig ang maikling buod ng sitwasyon, pumayag siyang magkita sa loob ng 2 oras. Dalhin niyo ang lahat ng dokumento at ebidensya na mayroon kayo, payo niya. Kung totoo ang lahat ng sinasabi ninyo, ang kaso ay maaaring maging napakaseryoso. Ang sumunod na tawag, ginawa ni Elena sa isang pribadong investigador, si Andres Castillo, na inirekomenda sa kanya ng isang kasamahan sa klinika. Kailangan kong mag-ipon ng dosye tungkol sa 2 tao, paliwanag niya. Si Julian Reyes, 26 taong gulang, broker. At si Bianca Serrano, 25 taong gulang, ang kanyang assistant. Interesado ako, lalo na sa kanilang financial status, koneksyon, posibleng mga kasabwat. Nakuha nyo? Ang standard price ay 50,000 pesos para sa isang kumpletong dossier ng bawat isa. Deadline, 3 araw. Okay, ngunit kailangan ko ang resulta ng mas mabilis. Babayaran ko ng extra para sa urgency. Pagkatapos ng usapan sa investigador, inilaan ni Elena ang kanyang sarili sa pinakadelikadong bahagi ng plano. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga pamilyang naapektuhan ng pandaraya ni Julian. Sa mga pulang folder, nakita niya ang mga address at numero ng telepono ng mga kamag-anak ng mga namatay na testador. Ang unang tawag ay ginawa niya sa apo ni Antonia Morales, ang parehong matandang babae na pinapirmahan ni Julian ng isang donasyon sa halip na isang testamento. Hello, Maximo Morales ba ito? Oo, sino ito? Ako si Elena Reyes. Ako ang asawa ng broker na si Julian Reyes na nag-ayos ng mga dokumento para sa iyong lola. Ah, oo, naaalala ko. Ano ang nangyari, Ginoo? Sa tingin ko, mayroon akong masamang balita para sa iyo. Ang iyong lola ay naging biktima ng pandaraya. Sa halip na testamento na pabor sa iyo, pinirmahan niya ang isang donasyon pabor sa aking asawa. Mahabang katahimikan. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ngunit gusto ng lola na iwanan sa akin ang bahay. Eksakto. At handa akong tulungan kayo na maibalik ang hustisya. Mayroon akong ebidensya. Tumagal ng kalahating oras ang usapan. Galit si Maximo, ngunit pumayag siyang makipagkita at pag-usapan ang mga detalye. Isinulat ni Elena ang kanyang mga kontak at nangakong tatawag sa mga susunod na araw. Ang iba pang mga tawag ay naganap sa parehong paraan. Ang anak ni Vladimir Castro, ang pamangkin ni Maria Andrade, ang anak ni Jorge Pacheco, lahat sila ay nag-iisip na namatay ang kanilang mga kamag-anak nang hindi nagiiwan ng mana, ngunit sa katotohanan, ang mana ay ninakaw lang ng hindi tapat na broker. Pagdating ng tanghali, mayroon ng kumpletong database si Elena ng mga biktima. Ang kabuuang pinsala ay umaabot sa mahigit ₱70 milyon. Sina Julian at Bianca ay nag-organisa ng isang tunay na kriminal na grupo. Bandang 1:00 ng hapon, dumating si Elena sa opisina ni Attorney Rosales. Si Constantino ay isang matangkad at kaaya-ayang lalaki. Ang kanyang opisina ay pinalamutian ng klasikong estilo, madilim na muebles, leather bindings, mga retrato ng mga sikat na abogado. Kaya Elena, tingnan natin kung ano ang mayroon ka, sabi niya, umupo sa likod ng mesa. Kinuha ni Elena ang mga printout ng mga litrato mula sa mga pulang folder, mga kopya ng electronic correspondence, mga listahan ng mga biktima. Tahimik na pinag-aralan ni Rosales ang mga dokumento, paminsan-minsan lang nagtataas ng kilay o umuuga ng ulo. Napakamalaki ng saklaw, sabi niya sa wakas. Ang asawa mo, lumikha ng isang buong scheme ng pag-angkin ng mga ari-arian ng mana. Bukod pa rito, napakahusay niyang kumilos. Ginamit niya ang opisyal na posisyon at pinapalsipikan niya ang mga dokumento ng propesyonal. Ano ang banta sa akin? Sa huli, ako ang asawa ng manloloko. Kung hindi ka kasali sa scheme, wala. Sa kabaligtaran, maaari kang umasa sa status ng biktima. Plano ng asawa mo na alisan ka ng mana, kunin ang bata. Bukod pa rito, ang moral na pinsala mula sa infidelity. At ano ang mangyayari sa kanya sa ganoong basehan ng ebidensya?
pandadaya sa malaking sukat, pagpapalsipika ng mga dokumento, pag-abuso sa opisyal na posisyon. Minimum na 10 taon na pagkakakulong, posibleng higit pa. Naramdaman ni Elena ang kakaibang kasiyahan. Mananaig ang hustisya. Ano ang kailangan kong gawin? Una, magsulat ng reklamo sa pulis. Tutulungan ko kayong i-draft ito ng tama. Pangalawa, tipunin ang lahat ng mga biktima at mag-organisa ng isang collective request sa piskalya. Pangatlo, mag-file ng divorce at hingin ang full custody ng bata. Paano kung tatakbo si Julian? Nasa ibang bansa siya ngayon. Kung gayon, ideklara siya na wanted internationally. Sa ganoong ebidensya, hindi siya makakatakas ng malayo. Nag-usap pa sila ng isa pang oras. Tinalakay ang mga detalye ng estratehiya. Pumayag si Rosales na representahan ang interes ni Elena at ng lahat ng mga pamilyang biktima. Hindi maliit ang bayad, ngunit sulit ang resulta. Paglabas ng opisina ng abogado, naramdaman ni Elena ang ginhawa. Handa na ang plano ng aksyon, nakita na ang mga kakampi, nakalap na ang ebidensya. Kailangan na lang hintayin ang pagbabalik ng asawa at tapusin ang kuwentong ito. Pauwi, dumaan siya sa bangko at sinuri ang status ng mga accounts ng pamilya. Gaya ng inaasahan, malalaking halaga ang kinuha mula sa common account. Naghahanda si Julian para tumakas. Ngunit sa kanyang personal account na binuksan bago ang kasal, nandoon ang perang naipon sa mga taon ng pagtatrabaho bilang arkitekto. Sapat ito para sa abogado at sa buhay sa mga susunod na buwan. Sa bahay, naghanda si Elena ng chamomile tea at umupo para iproseso ang impormasyon. Nagpadala na ang investigador na si Castillo ng preliminary data tungkol kay Bianca Serrano. Lumabas na ang babae ay kasal kay Victor Serrano, isang construction engineer. Nakatira sila sa isang one-bedroom apartment sa labas ng Maynila. Mga utang, katamtamang kita. Walang ideya si Victor sa mga ginagawa ng kanyang asawa. Isa pang nilokong asawa, naisip ni Elena. Kawili-wili. Paano kaya siya magre-react sa balita ng infidelity ng kanyang asawa at sa kanyang kriminal na aktibidad? Nakita niya sa social media ang page ni Victor Serrano, isang normal na 30 panyos na lalaki. Mga litrato ng trabaho, mga family snapshots kasama si Bianca. Sa mga huling litrato, na napetsahan 1 buwan na ang nakakaraan, tila sila ay isang masayang mag-asawa. Niyayakap ni Bianca ang kanyang asawa, nakangiti sa kamera at 1 buwan pagkatapos, plano na niyang tumakas kasama ang kanyang lover. Nag-text si Elena kay Victor ng isang personal na mensahe. Magandang umaga, ako si Elena Reyes. Kailangan kong kausapin ka tungkol sa iyong asawa na si Bianca. Tungkol ito sa iyong pamilya. Pwede ka bang makipagkita ngayong gabi? Dumating ang sagot sa loob ng kalahating oras. Ano ang nangyari? Si Bianca ay nasa business trip. Babalik lang siya sa 1 linggo. Iyon mismo ang kailangan nating pag-usapan. Sa tingin ko, hindi lahat ay tulad ng inaakala mo. Pumayag si Victor na makipagkita sa isang cafe malapit sa kanyang bahay bandang alas 7 ng gabi. Sinundo ni Elena si Miguel mula sa daycare center, pinakain, at iniwan sa yaya. Nagtanong ang bata kung kailan babalik si Papa, at malabo ang sagot ni Elena malapit na. Ang Cozy Cafe ay isang maliit na family-owned establishment na may checkered tablecloths at amoy ng fresh pastries. Nakaupo na si Victor Serrano sa isang sulok na mesa, kinakabahan na tinitingnan ang relo. Katamtaman ng tangkad niya, may mabait na mukha at nag-aalalang mga mata. Tumayo si Elena pagkakita sa kanya. Oo, ako nga. Salamat sa pagpayag na makipagkita. Umorder siya ng kape at diretsyong nagsalita si Elena. Victor, ang sasabihin ko sa iyo ay magiging shock, ngunit may karapatan kang malaman ang katotohanan. May nangyari ba kay Bianca? Sa isang banda, oo, ang asawa mo ay niloloko ka kasama ang aking asawa. Bukod pa rito, magkasama silang nandaraya. Namutla ang mukha ni Victor. Ito, ito ay imposible. Hindi kayang gawin ni Bianca ang ganyan. Sa tingin ko, kaya niya. Kinuha ni Elena ang mga printout ng correspondence sa pagitan ni Julian at Bianca, mga litrato ng airport na kinuha niya sa kanyang telepono kahapon. Tahimik na binasa ni Victor. Bahagyang nanginig ang kanyang kaliwang mata. Gaano na ito katagal? Mahinang tanong niya. Sa correspondence, halos 1 taon, posibleng higit pa.
At ang pandaraya ninanakaw nila ang mana mula sa mga matatanda. Tinutulungan ni Bianca si Julian na palitan ang mga testamento. Sa loob ng 3 taon, nagnakaw sila ng mahigit ₱70 milyon. Inilayo ni Victor ang mga papel at hinimas ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Diyos ko, at akala ko ayos lang ang lahat sa amin. Sabi niya nagtatrabaho siya hanggang gabi para sa ating kinabukasan. Nagpaplano siya kung paano kami bibili ng mas malaking apartment. Magbabakasyon kami. Victor, plano nilang mawala. Mayroon na lang silang isang huling pandaraya ang pagnanakaw ng aking mana. Pagkatapos nito, magfa-file sila ng resignation at pupunta sa Italy. At ako? Paano ang aming kasal? Magfa-file ng divorce si Bianca sa correspondence. Tinatawag kanyang pasanin na kailangan niyang alisin. Ninakma ni Victor ang kanyang mga kamao. Sa kanyang mabait na mga mata ay lumitaw ang galit at sakit. 3 taong kasal, mahal na mahal ko siya. Nagtrabaho ako sa 2 trabaho para suportahan ang pamilya at siya hindi niya matapos ang pangungusap. Victor, naiintindihan ko kung gaano ito kahirap para sa iyo. Masakit din sa akin, ngunit mayroon tayong pagkakataon na maibalik ang hustisya. Ano ang proposal mo? Magkaisa tayo. Nakipag-ugnayan na ako sa isang abogado. Nakipag-ugnayan na ako sa mga pamilyang apektado. Bukas, magfa-file ako ng reklamo sa pulis. Maaari kang maging testigo sa infidelity ni Bianca at sa kanyang kasabwat sa pandaraya. At ano ang maidudulot niyan? Si Julian makukulong ng minimum na 10 taon. Mawawalan ng trabaho si Bianca. Mawawalan ng reputasyon. Posibleng makakuha din siya ng sentensya. Lahat ng ninakaw na pera ay ibabalik sa mga lehitimong tagapagmana at maaari tayong mag-divorce sa mas advantageous na mga kondisyon. Matagal na tahimik si Victor, pinag-iisipan ang proposal. Alam mo, sabi niya sa wakas, palagi kong itinuturing ang sarili ko na isang mabait na tao. Wala akong nais na masama kahit sa mga kaaway. Ngunit ang ginawa ni Bianca ito ay isang pagtataksil hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga matatanda na ninakawan nila. Kaya, pumapayag kang tumulong? Oo, pumapayag ako. Nag-usap pa sila ng isa pang oras, tinalakay ang mga detalye ng plano. Pumayag siyang bantayan si Bianca pagbalik nito, i-record ang kanilang mga usapan, at mag-ipon ng karagdagang ebidensya. Oo nga pala, sabi niya bago umalis, mayroon akong kopya ng lahat ng dokumento ni Bianca. Passport, employment record, income certificates. Nang mag-apply kami ng loan para sa apartment, hiningi ng bangko ang kumpletong package. Tiyak na magiging kapaki-pakinabang iyan. Salamat Victor, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, patuloy sana akong mabubuhay sa kamangmangan. May sungay hanggang kisame. At si Bianca kasama ang iyong asawa ay patuloy na nagnanakaw sa mga tao. Sa pagpapaalam, nagpalitan sila ng numero ng telepono at nagkasundo na mag-ugnayan. Mayroon ng isa pang kakampi si Elena sa laban kontra sa mga traidor. Sa bahay, may naghihintay sa kanyang sorpresa. Nagpadala ang investigador na si Castillo ng detalyadong ulat tungkol sa financial status ni Julian at Bianca. Lumabas na sa nakalipas na 3 taon. Nakakuha sila ng ilang real estate properties, irinirehistro ang mga ito sa pangalan ng mga dami. Isang condo unit sa Boracay, isang bahay sa Palawan, isang lupa sa Batangas, lahat ay binili gamit ang ninakaw na pera. Bukod pa rito, natuklasan ng investigador ang mga offshore accounts sa mga bangko sa Cayman Islands at Switzerland. Ang kabuuang halaga ng naipon ay lumampas sa ₱100 milyon. Naghahanda sina Julian at Bianca para sa isang marangyang buhay sa ibang bansa, ngunit hindi nila iyon makikita, nangako si Elena sa kanyang sarili. Nakatulog siya ng huli, ngunit mahimbing ang tulog niya. Bukas na magsisimula ang desisyon na araw. Sina Julian at Bianca ay dapat na bumalik mula sa business trip at matuklasan na ang kanilang mga plano ay gumuho at si Elena Reyes mula sa pagiging biktima ay naging mangangaso. Kinabukasan ng umaga, nagising si Elena na may pakiramdam na magbabago ang kanyang buhay ngayon. Sa labas ay sumisikat ang araw, isang magandang senyales. Nag-almusal siya kasama si Miguel, inihatid sa daycare center at nagtungo sa police station. Ang duty officer, na nagngangalang Villalobos, ay maingat na nakinig sa kanyang kwento.
Nang ilagay ni Elena sa mesa ang folder na may mga ebidensya, nanlaki ang kanyang mga mata. Pandadaya sa malaking sukat, bulong niya habang tinitingnan ang mga dokumento. Mayroon ditong para sa isang buong gang. Malapit na silang bumalik mula sa ibang bansa. Kung hindi gagawin ang hakbang, maaari silang tumakas. Nakuha niyo? Ipapasa ko ngayon ang kaso sa investigador. Marina! Sigaw niya patungo sa pasilyo. Sa opisina ay pumasok ang isang babae na nasa 40s, nakasuot ng formal na kasuotan. Si Investigator Vargas ay tila isang tao na hindi sanay sa walang saysay na usapan. Ano ang mayroon tayo? Tanong niya. Umupo sa mesa. Maikling sinummarize ni Villalobos ang sitwasyon. Kinuha ni Vargas ang mga dokumento at nagsimulang pag-aralan ang mga ito ng may profesional na interes. Seryosong trabaho, sabi niya pagkatapos ng 10 minuto. Elena, saan mo nakuha ang detalyadong material na ito? Hindi sinasadya kong nalaman ang mga plano ng aking asawa at nagpa siya akong magsagawa ng sariling investigasyon. Ang iligal na pagpasok sa opisina ng iba ay isang krimen. Ginamit ko ang susi na personal na ibinigay sa akin ng aking asawa at hindi ako nagnakaw ng mga dokumento, kinunan ko lang ng litrato ang mga ito. Tumango si Vargas. Formal. Tama ka. Bukod pa rito, malinaw ang pampublikong benepisyo ng iyong mga aksyon. Bubuksan namin ang kasong kriminal. Paano ang pag-aresto? Kapag lumabas ang asawa mo sa bansa, aarestuhin namin siya. Mayroon kaming lahat ng batayan. Pinirmahan ni Elena ang reklamo at nagbigay ng detalyadong testimonya. Tumagal ng 3 oras ang proseso. Paglabas ng police station, naramdaman niya na ngayon ay nasa panig niya ang batas. Ang susunod na hinto ay ang opisina ni Attorney Rosales. Nakahanda na si Constantino ng mga dokumento para i-file sa korte. Petisyon para sa diborsyo, paghingi ng full custody ng bata, paghati ng ari-arian, enumerasyon niya, plus kompensasyon para sa moral na pinsala na nagkakahalaga ng 5 million on 5 million. Hindi masyadong malaki. Isinasaalang-alang ang infidelity, ang pagtatangka na alisan siya ng mana at kunin ang bata. Mas maliit pa nga. Ngunit ang mga korte ay konserbatibo. Ayaw magbigay ng malalaking halaga. Sa gayon, mayroon ka pa ring maaasahan. Tinalakay nila ang estratehiya ng kaso. Optimistic si Rosales sa ganoong basehan ng ebidensya. Walang duda ang resulta. Pagdating ng 3:00 ng hapon, nakipagkita si Elena sa mga kinatawan ng mga pamilyang apektado. Dumating si Maximo Morales kasama ang kanyang ina, isang matandang babae na nahihirapang pigilan ng luha. Gusto talaga ng biyenan ko na iwanan ang bahay sa apo. Sabi niya, nagtatrabaho siya sa buong buhay niya. Nag-iipon ng bawat sentimo at ninakaw ng damuhong ito ang lahat. Mas determinado si Soledad, ang anak ni Vladimir Castro. Gusto kong makulong ang broker na ito ng matagal. Iniwanan ako ni Papa ng apartment at ipon para sa edukasyon ng mga bata. Dahil kay Reyes, maaaring mawalan ng edukasyon ng mga bata. Sa kabuuan, 7 pamilya ang nagtipon. Ang kabuang pinsala ay umabot sa 1,000 milyon. Ipinaliwanag ni Rosales sa kanila ang proseso ng pagfa-file ng collective lawsuit at ginarantiyahan ang pagbabalik ng mga ninakaw na ari-arian. Kapag inaresto si Reyes, ang kanyang mga ari-arian ay sasalansanin din, sabi ng abogado. Mga condo unit, rest house, accounts, sasakyan lahat ay mapupunta sa pagbabayad ng pinsala sa mga biktima. Sa gabi, nakatanggap si Elena ng mensahe mula kay Victor. Nagsulat si Bianca na bukas ng umaga ay nasa bahay siya. Naghahanda ako para sa usapan. Good luck, sagot niya. Tandaan mong i-record ang lahat. Bandang 9:00 ng gabi, tumawag ang investigador na si Castillo. Elena, may balita ako. Ang asawa mo at ang kanyang lover ay lumapag sa NAIA 1 oras na ang nakakaraan. Ngayon, naglalakbay sila sa lungsod sakay ng taxi. Salamat. Kaya bukas, magsisimula ang pinaka-interesanteng bahagi. Maagang natulog si Elena, ngunit matagal siyang hindi makatulog. Bukas, malalaman ni Julian na nabigo ang kanyang mga plano. Paano kaya siya magre-react? Susubukan ba niyang tumakas? Magpapanggap na inosente? O agad na susuko? Kinabukasan ng 6:30 ng umaga, ginising siya ng isang tawag. Lumabas sa screen ang numero ni Julian. Hello, kalmadong sagot niya. Elena, ako ito.
Lumapag na ako. Ang boses ng asawa ay normal. Walang bakas ng pagkakasala o pag-aalala. Kumusta ang biyahe? Nagustuhan mo ba, Cebu? Oo, ayos lang ang lahat. Naku, kailangan kong pumunta agad sa korte ngayon. Ang kaso ng mana ng tiyahin mo, naalala mo na sinabi ko sa'yo? Naalala ko. At ano ang desisyon doon? Mga formalities. Ayos ang pagkakagawa ng testamento, ngunit may isang inaccuracy na kailangang ayusin. Hindi dapat magkaroon ng problema. Ngumiti si Elena nang may mapait na ngiti. Kahit ngayon, patuloy siyang nagsisinungaling. Julian, may tanong ako. Oo naman. Kumusta ang pakikipag-ugnayan mo kay Bianca? Kasama rin ba siya sa business trip? May mahabang katahimikan, masyado itong mahaba para sa isang inosenteng tanong. Bianca. Oo. Normal lang ang lahat sa kanya. Bakit? Curiosity lang. Madalas mo siyang binabanggit kamakailan. Siya ay isang magaling na empleyado. Iyon lang. O sige, kailangan kong maghanda. Magkita tayo sa gabi. Paalam, mahal. Binaba ni Elena ang telepono at ngumiti. Hindi pa alam ni Julian na ang kanyang kaso sa mana ngayon ay magiging isang kalamidad. Nangako si Investigator Vargas kahapon na aarestuhin siya pagkatapos niyang lumabas sa korte. 2:00 ng umaga, inihatid niya si Miguel sa daycare center at nagtungo sa korte. Gusto niyang makita mismo kung paano magbabago ang mundo ng lalaking nagplanong sirain ang kanyang buhay. Sinalubong siya ng gusali ng korte na may karaniwang pagmamadali, mga abogado, nagrereklamo, inirereklamo, mga testigo, lahat ay nagmamadali sa kanilang mga gawain. Nakita ni Elena ang silid kung saan dapat pakinggan ang kaso ng mana ni Catalina Jimenez. Bandang 9:30, lumitaw si Julian. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang suit, may daladalang folder ng mga dokumento. Tila kumpiyansa at kalmado. Sa tabi niya ay naglalakad si Bianca na nakasuot ng isang formal na itim na damit. Formal ang kanilang pag-uugali, ngunit napansin ni Elena kung paano lihim na hinawakan ni Julian ang kamay ng kanyang assistant. Ngayon makukuha na natin ang huling milyon at tayo ay malaya. Narinig niya ang isang bahagi ng kanilang usapan. Oo, malaya sa pera, sa trabaho, sa reputasyon. Mental na sagot ni Elena. Santyong ng umaga, hindi nagsimula ang hearing. Naalerto si Judge Elena Macarena na may kriminal na lalabas sa silid na maaring tumakas sa proseso patungo sa ibang bansa at ang pag-aresto ay dapat gawin kaagad. Umupo si Julian sa silid kasama si Bianca. Pumasok din sa silid si Elena kasama si Attorney Rosales. Nakita ni Julian ang kanyang asawa at namutla. Elena, ano ang ginagawa mo rito? Pinagtatanggol ko ang aking mga karapatan, mahal ko. Ang mga karapatan sa mana ni Tita Catalina na pinili mong nakawin. Ano ang sinasabi mo? Anong ebidensya? Ebidensya na pinalsipika ang testamento, pati na rin ang mga dokumento tungkol sa iyong sistematikong pandaraya. Ito ay walang saysay. Tumayo si Julian. Ako ay isang broker na may malinis na reputasyon. Mayroon kang malinis, kalmadong sabi ni Elena. Hanggang kahapon. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang dalawang lalaki na nakasuot ng sibilyan, si Investigator Vargas at isang ahente. Nakita sila ni Julian at instingtibo siyang umatras. Julian Reyes, sabi ni Vargas. Oo, ikaw ay inaresto sa hinala ng pandaraya sa malaking sukat at pagpapalsipika ng mga dokumento. May karapatan kang manahimik. Ano? Nagkakamali yata kayo. Tumayo si Bianca mula sa kanyang upuan, ngunit ang pangalawang ahente ay papalapit na sa kanya. Bianca Serrano, ikaw ay inaresto rin bilang kasabwat sa krimen. Wala akong kasalanan. Sigaw niya. Lahat ay gawa-gawa lang niya. Aayusin namin ito sa istasyon ng pulis. Walang pakialam na sagot ng ahente. Nilagyan si Julian ng posas. Humarap siya kay Elena. Sa kanyang mga mata ay nababasa ang shock at pagkalito. Elena, ano ang nangyayari? Nagkakamali ba ako? Walang pagkakamali, Julian. Gusto mo akong nakawin at kunin ang aking anak, ngunit nagkamali ka sa kalkulasyon. Lumabas na hindi ako isang mapagkakatiwalaang tanga, tulad ng akala mo, ngunit pamilya tayo. Natapos ang pamilya, sa sandaling nagpasya kang magtaksil sa akin, kasama si Bianca,
at lalo na nang magsimula kang magnakaw sa mga walang kalaban-labang matatanda. Kinuha nila si Julian at Bianca. Umiiyak si Bianca. Naglalakad si Julian ng tahimik, nakayuko ang ulo. Ipinagpaliban ng hukom ang hearing hanggang sa malinawan ang mga sitwasyon. Congratulations, sabi ni Rosales, nakikipagkamay kay Elena. Ang unang strike ay naging matagumpay. Salamat. Ngunit ito ay simula pa lang. Marami pang trabaho ang naghihintay. Paglabas ng korte, naramdaman ni Elena ang kakaibang katahimikan. Ang paghihiganti ay isang putahe na inihahain ng malamig. At ngayong araw, natanggap ni Julian ang unang bahagi. Ang pag-aresto kina Julian at Bianca ay simula pa lamang ng sunod-sunod na pagbubunyag. Bumalik si Elena sa bahay na may magandang kalooban, ngunit naiintindihan niya na ang pinakamahirap na trabaho ay nasa unahan pa. Pagdating ng tanghali, tinawagan siya ni Victor Serrano. Ang boses nito ay tila pagod at balisa. Elena, hindi pa bumabalik si Bianca sa bahay. Nag-aalala ako. Victor, umupo ka. Ang sasabihin ko sa'yo ay magiging masakit. Ikinuwento niya ang mga nangyari sa korte. Tahimik na nakinig si Victor, paminsan-minsan lang bumubuntong hininga. Kaya, inaresto siya. Oo, nasa detention center siya ngayon kasama ang aking halos ex-husband. Ex-husband? Nag-file ako ng divorce ngayong umaga. Pagkatapos ng ginawa niya, wala na kaming kinabukasan. At ano ang mangyayari kay Bianca ngayon? Depende sa maraming factors. Kung pumayag siyang makipagtulungan sa investigasyon, magbigay ng testimonya laban kay Julian, ang sentensya ay maaaring conditional. Kung magmamatigas siya, ilang taon ang naghihintay sa kanya para sa kasabwat sa pandaraya na ganoon kalaki. Mula 3 hanggang 7 taon na aktwal na pagkakakulong. Matagal na tahimik si Victor. Alam mo, sabi niya sa wakas. Akala ko ay kahahabagan ko siya. Ngunit niloko niya hindi lang ako, kundi lahat ng mga taong ninakawan nila. Hayaan siyang managot sa batas. Victor, gusto kang kausapin ng investigador. Mahalaga ang iyong testimonya para sa kaso. Oo naman, handa akong tumulong. Sa gabi, sinundo ni Elena si Miguel mula sa daycare center. Nagtanong ang bata kung nasaan si Papa. At tapat na sumagot si Elena. May ginawang masama si Papa. Ngayon, kailangan niyang panagutan ito at hindi siya babalik sa lalong madaling panahon. Posibleng hindi na siya babalik. At tayo na lang ang magkasama. Magkakasama tayo at magiging maayos ang lahat. Tumango si Miguel ng seryoso, parang isang 4 na taong gulang na pilosopo. Mama, hindi ka ba aalis? Anak ko, hindi ka iiwanan ni Mama. Kinabukasan, nagsimula ang totoong trabaho. Pinatawag ni Investigator Vargas si Elena para magbigay ng detalyadong testimonya. Tumagal ng 4 na oras ang buong proseso. Sa huli, sinabi ni Vargas, Elena, salamat sa iyong mga aksyon. Natuklasan namin ang isang malaking scheme ng pandaraya. Mas marami ang mga biktima kaysa sa inaakala namin. Ilan? Sa ngayon, 2 sa pamilya. Ang kabuuang pinsala ay lumampas sa ₱100 milyon. Nagulat si Elena. Ang lawak ng mga krimen ng kanyang asawa ay mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. At ang mga kasabwat bukod kay Bianca Serrano, nakilala namin ang 2 pa. Ang real estate appraiser na si Andres Cabrera at ang real estate agent na si Tatiana Navarro. Tumulong sila sa pag-aayos ng mga transaksyon gamit ang ninakaw na ari-arian. Aarestuhin din sila. Inaresto na namin sila kagabi, pagkatapos ng interogasyon. Pagkatapos ng interogasyon, pumunta si Elena sa abogado. Sinalubong siya ni Rosales ng magandang balita. Pinayagan ng korte ang iyong divorce case. Dahil sa mga sitwasyon ng kaso, mapapabilis ang proseso at ang custody ng bata. Si Julian ay aalisan ng parental rights kaugnay ng pag-aresto at kasong kriminal. Mananatili si Miguel sa iyo. Ano ang mangyayari sa mga ari-arian? Lahat ng assets ni Julian ay kinumpiska. Mga condo unit, rest house, accounts, sasakyan. Lahat ay mapupunta sa pagbabayad ng pinsala sa mga biktima. Makukuha mo ang kalahati ng mga conjugal properties na hindi nauugnay sa kriminal na aktibidad, ibig sabihin, ang iyong apartment, kung saan kayo nakatira ngayon. Plus, monetary compensation para sa bahagi sa iba pang ari-arian at ang mana mula sa tiyahin.
Ang peking testamento ay idineklarang walang bisa. Matatanggap mo ang lahat ng nararapat sa iyo, ang condo unit sa Makati, ang rest house sa Tagaytay, ang mga bank deposits. Mental na kinakalkula ni Elena isinasaalang-alang ang mana. Siya ay naging isang mayaman na babae. Sapat na ito para sa isang buhay na walang paghihirap. Oo nga pala, tungkol sa bata, sa mga nakaraang araw, napakalakas ng stress kaya halos nakalimutan na ni Elena ang pagbubuntis. At bigla, naramdaman niya ang matinding sakit sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Konstantino, paumanhin, kailangan ko nang umalis. Hindi ako maayos ang pakiramdam. Oo naman, mag-ingat ka, pauwi. Lumakas ang sakit. Huminto si Elena sa isang botika, ngunit pagkatapos ay nahilo, dumilim ang kanyang paningin. Nagising si Elena sa ospital. Sa tabi niya ay may mga doktor, nurse, at doon niya nalaman na nawala niya ang sanggol. Wala na ang pagbubuntis. Umiyak si Elena. Pagkalma niya, tinawagan niya ang yaya at pinakiusapang sunduin si Miguel mula sa daycare center at dalhin sa kanilang bahay. Ipinaliwanag niya ang nangyari. 3 araw si Elena sa ospital. Pagpasok niya sa kanyang bahay, nagpasya siyang kailangan niya ng ipagpatuloy ang buhay dahil may Miguel siya. Para sa kanya, kailangan siyang maging masaya, malusog, at mapagmahal na ina. 1 oras pagkatapos, dinala ng yaya ang kanyang anak sa bahay. Niyakap niya ito at nagpasya, sa ngayon, na huwag sabihin sa kanya na ang kapatid ay wala na sa tiyan ni mama. Sa gabi, tumawag ang investigador na si Castillo. Elena, may balita ako tungkol sa financial manipulations ng iyong asawa. Nakinig ako. Nakakita kami ng 3 iba pang offshore accounts. Ang kabuuang halaga ng ninakaw na pera ay lumampas sa 150 pesos milyon. Naghahanda si Julian para tumakas ng napakaingat. Posible bang maibalik ang perang iyon? Nagtatrabaho kami sa mga international structures. Komplikado ang proseso, ngunit may mga posibilidad. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Elena ng isang hindi inaasahang tawag. Tumawag si Bianca Serrano mula sa detention center. Elena, si Bianca ito. Binigyan ako ng pagkakataon na tumawag. Nakinig ako. Gusto kong sabihin ang lahat. Magbigay ng testimonya laban kay Julian. Ngunit mayroon akong kondisyon. Ano? Makipagkita sa akin. May mga bagay na kailangan mong malaman. Tungkol saan? Tungkol sa pinaplano ni Julian na gawin sa iyo at sa iyong anak. Mas terible pa ito kaysa sa inaakala mo. Pumayag si Elena na makipagkita, na naig ang kuryosidad sa pagkamuhi. Ang detention center ay isang malungkot na gusali sa industrial district. Ang visiting room hubad na pader, isang mesa, 2 bangko, mga rehas sa bintana. Masama ang tingin ni Bianca, gulo-gulo ang buhok, lukot-lukot ang damit, pulang-pula ang mga mata sa pag-iyak. Walang bakas ng dating kumpiyansang ganda. Salamat sa pagdating, mahinang sabi niya. Nakinig ako, Elena. Gusto kong malaman mo na hindi ko kailanman hinangad na saktan ka. Sabi ni Julian, matagal na kayong hindi nagmamahalan, na hindi maiiwasan ang diborsyo, at naniwala ka sa kanya. In love ako, bulag, at medyo. Nangako siyang pakakasalan ako, bibili kami ng bahay sa Italy. Mga anak? Mga anak. Buntis ako, Elena. Kay Julian, nalaman ko 1 linggo na ang nakakaraan. Naramdaman ni Elena ang kirot sa kanyang puso. Kaya, magkakaroon siya ng anak sa kabit, samantalang ang kanyang sanggol ay hindi nakaligtas. Bakit mo naisip na anak siya ni Julian? Dahil kasama ang asawa ko, nag-iingat ako. Dahil iiwanan ko siya para sa asawa mo. At ano pa ang gusto mong sabihin sa akin tungkol sa mga plano ni Julian? Hindi lang niya gusto kang diborsyuhin. Plano niya. Nauutal si Bianca. Ano ang plano niya? Papatayin ka pagkatapos manganak, gagawin na parang aksidente, o parang ikaw mismo dahil sa postpartum depression. Naramdaman ni Elena na nanlamig ang dugo sa kanyang ugat. Nagbibiro ka ba? Wala siyang koneksyon sa mga kriminal na istruktura, mga taong marunong mag-eliminate ng mga hindi kanais-nais. Sabi ni Julian, mas simple iyon. Hindi na kailangang hatiin ang ari-arian sa diborsyo at nanahimik ka. Akala ko hindi niya seryoso, nasalita lang iyon. At kailan mo naintindihan na seryoso siya? Nang ipakita niya sa akin ang mga litrato ng mga taong iyon, ikinuwento niya kung paano sila nagtatrabaho.
Doon ako natakot, ngunit huli na. Kasabwat na ako. Na-shock si Elena. Kaya, hindi lang niya pinaplano na nakawin, kundi pati na rin patayin siya. At sa milagro, nakaligtas siya doon nang malaman niya ang kanyang mga plano sa airport. Bianca, mayroon kang ebidensya correspondence sa mga taong iyon. Akala ni Julia na binura niya ang lahat, ngunit nag-screenshot ako. Inilagay ko ang mga ito sa isang USB flash drive. Nasaan ang flash drive? Sa bahay ko. Sa jewelry box. Kulay pink. Maliit. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil naintindihan ko na isang halimaw si Julian. Ginamit niya ako tulad ng ginamit niya sa iyo at sa lahat ng iba pa. At kapag hindi na niya ako kailangan, aalisin din niya ako. At ang asawa mo, Victor. Si Victor ay isang mabuting tao. Naging tanga ako sa pagtataksil sa kanya. Ngayon gusto kong kahit paano ay bahagyang matubos ang pagkakasala. Ano ang gusto mo kapalit? Nasabihin mo kay Victor na humihingi ako ng tawad at malaman niya ang totoo tungkol sa bata. Pagkatapos ng pagkikita kay Bianca, agad na pumunta si Elena kay Investigator Vargas. Ang bagong impormasyon ay radikal na nagbago sa kaso. Assassination for hire. Tanong ulit ni Vargas. Sigurado ka, handa si Bianca na magbigay ng testimonya at mayroon siyang ebidensya. Kung gayon, hindi lang pandaraya ang kinakaharap natin, kundi isang kriminal na organisasyon. Kailangan nating magsagawa ng karagdagang investigasyon. Agad na nag-organisa si Vargas ng paghahanap sa apartment ni Bianca. Kusang pinapasok ni Victor ang mga investigador at ipinakita kung nasaan ang USB flash drive. Dito nga, nakita ang correspondence ni Julian kay Miguel Moreno at Dennis Castaño, mga lalaking may kriminal na nakaraan. Ang problema sa asawa ay kailangang solusyonan ng radikal. Sulat ni Julian. Pagkatapos manganak, siya ay magiging depressed. Ang pagpapakamatay ay hindi magugulat sa sinuman. Nakuha nyo? Ang halaga ng serbisyo ay 2 milyon. Kalahati kaagad, kalahati, pagkatapos. Sagot ni Moreno. Okay. Binasa ni Elena ang correspondence ng may takot. Ang dalawang ito ay hindi lang siya niloko, kundi nagnakaw din sa mga walang kalaban-labang matatanda. Ilang pamilya na ang nawalan ng mana dahil sa kanilang kasakiman. Kinunan niya ng litrato ang lahat ng sulat, pagkatapos ay binuksan ang computer ni Julian. Ang password ay pareho sa telepono, ang petsa ng kapanganakan ng anak. Modelong ama, ngumiti ni Elena nang may mapait na ngiti. Sa email, nakakita pa siya ng mas maraming incriminating material. Mga scheme ng pandaraya, listahan ng mga biktima, plano para sa money laundering, lahat ay maayos na nakaayos at nakatago. Sira ulo, naisip ni Elena habang kinokopya ang mga file sa USB flash drive. Masyadong kumpiyansa si Julian sa kanyang sariling impunity, kaya hindi man lang siya nag-abala na i-encrypt ang impormasyon. Pagkatapos ng computer, bumalik siya sa mga pulang folder. Sa isa sa mga ito ay may isang dokumento na nagpamutla sa kanya isang petisyon para alisan siya ng parental rights sa kanyang anak na si Miguel, batay sa psychological instability ng respondent at kawalan ng kakayahan na magbigay ng angkop na edukasyon sa bata. Binasa ni Elena. Ang dokumento ay nakapetsa para bukas. Kaya ganito ang plano. Una, kukunin ang mana sa pamamagitan ng peking testamento. Pagkatapos ay kukunin ang bata. Inaangkin ang kanyang hindi nararapat na estado pagkatapos mawala ang pera. At si Bianca ang papalit bilang asawa at ina sa kanilang bagong buhay. Ngunit hindi mangyayari iyon. Ibinaba ni Elena ang lahat ng folder sa cabinet. Sinara ito. Nakolekta na ang ebidensya. Alam na ang plano ng kalaban. Ngayon, dumating na ang oras para maghanda ng counter-attack. Pinatay niya ang ilaw, sinara ang opisina, at bumaba sa unang palapag. Sa kalye ay umuulan ng mahina. Sumakay si Elena sa kotse at kinuha ang telepono. Huli na para sa mga tawag sa trabaho, ngunit bukas na magsisimula ang totoong trabaho. Kaya, malapit nang magkaroon si Julian ng hearing sa korte para sa mana. Inaasahan niya ang isang madaling panalo laban sa kanyang mapagkakatiwalaan na asawa, ngunit sa halip ay makakatanggap siya ng isang leksyon na matagal niyang matatandaan. Hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan. Masyado pang maliit ang sanggol para gumalaw, ngunit naramdaman na niya ang koneksyon sa kanya.
Paumanhin, munting mahal. Tinawag niya sa isip ang magiging anak. Gagawin ni Mama ang lahat para protektahan kayo ni Miguel. Pauwi, binubuo na niya ang plano ng aksyon. Una, maghanap ng magaling na abogado, pagkatapos ay makipag-ugnayan sa mga pamilyang naapektuhan, at syempre, maghanda ng sorpresa para sa kanyang minamahal na asawa, pagbalik niya mula sa business trip. Akala ni Julian ay mas matalino siya kaysa sa lahat, ngunit ngayong gabi, natalo siya sa pinakamahalagang laro sa kanyang buhay, at hindi man lang niya ito nahahalata. Binasa ni Elena ang correspondence. Naramdaman na ang takot ay nahaluan ng pagkasuklam. Plano ni Julian na alisin siya nang may kaparehong lamig na parang nagpaplano lang ng bakasyon ang ordinaryong tao. Ang mga moreno at kastanyo na ito ay kailangang arestuhin, sabi ni Vargas. Hindi mo ba sinasadyang may impormasyon tungkol sa kanila? Wala, ngunit pwede kong tanungin si Investigador Castillo. Mayroon siyang magandang koneksyon sa underworld. Mabilis na sumagot si Castillo. Sa loob ng 2 oras, nagpadala siya ng dosye tungkol sa 2 suspect. Si Miguel Moreno, isang hitman na may 2 sentensya para sa pagpatay. Si Dennis Castaño, ang kanyang kasamahan, isang espesyalista sa pag-simulate ng mga aksidente. Mga propesyonal, buod ni Vargas. Kung nagtagumpay ang kanyang plano, hindi mo pa rin malalaman ang anumang bagay at sa loob ng ilang buwan ay magiging biktima ka ng isang aksidente. Sa gabi, nakipagkita si Elena kay Victor. Tila nalulumbay siya, ngunit matapang siyang nagpakita. May ipinasa ba sa iyo si Bianca? Tanong niya. Humihingi siya ng tawad at gusto niyang malaman mo na buntis siya. Namutla si Victor. Sa kanya? Oo. Sabi niya kasama ka nag-iingat siya at kasama siya, hindi. At ngayon naintindihan ni Bianca na ginamit lang siya ni Julian. Ngayon nagsisisi siya. At ano ang mangyayari sa bata? Iyon ang iyong pinili. Ngunit kung ipinanganak siya, ikaw lang ang magpapalaki sa bata. Si Julian ay makukulong ng matagal at hindi ko siya mapapatawad. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, iyon ang iyong karapatan, Victor. Walang huhusga sa iyo. Gusto rin ni Victor na magsimula ng isang bagong buhay na malaya sa kasinungalingan at pagtataksil. Nag-file din siya ng diborsyo. Kinabukasan, inaresto sina Moreno at Castaño. Sa paghahanap, nakakita sila ng mga armas, pekeng dokumento at correspondence sa iba pang kliyente. Lumabas na si Julian ay isa lamang sa maraming kliyente ng grupong ito. Ang kaso ay lumalawak sa federal na antas, iniulat ni Vargas. Posibleng ilipat ito sa Central Unit. At ano ang mangyayari kay Julian? Sa pandaraya ay idinagdag ang pagtatangka sa pagpatay. Ngayon, hindi na 10 taon ang naghihintay sa kanya, kundi higit pa. Naramdaman ni Elena ang kakaibang kasiyahan. Buong-buo na nagtagumpay ang hustisya. Matatanggap ni Julian ang kanyang kaparusahan para sa lahat ng kanyang mga krimen. Isang linggo, pagkatapos ng pag-aresto kina Moreno at Castaño, umabot sa bagong antas ang investigasyon. Nakatanggap si Elena ng subpina mula sa investigador, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang opisina ni Vargas ang naghihintay sa kanya, kundi isang malaking conference room. Sa likod ng isang mahabang mesa ay nakaupo ang ilang tao na nakasuot ng formal na kasuotan. Sa gitna ay isang lalaki na nasa 50s, may mga dekorasyon sa kanyang jacket. Elena, ipinapakilala ko sa iyo si Colonel Sergio Blanco, pinuno ng departamento laban sa organisadong krimen, ipinakilala ni Vargas. Pakiupo, iminungkahi ni Blanco. Ang pag-uusapan natin ngayon ay dapat na manatiling striktong lihim. Mayroon kaming ilang katanungan para sa iyo. Salamat sa iyong mga aksyon. Natuklasan namin ang isang malaking kriminal na network. Ngunit may mga dahilan upang isipin na ang iyong asawa ay hindi ang pinuno, kundi isang tagapagpatupad lamang. Ibig sabihin, mayroon siyang supervisor. Isang tao na nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa mga potensyal na biktima, nag-organisa ng pagbebenta ng mga ninakaw na ari-arian, nagbigay ng coverage. Sumimangot si Elena. Sa correspondence ni Julian ay walang nabanggit na supervisor. At saan nanggaling ang datos na iyon? Nagbigay ng karagdagang testimonya si Bianca Serrano. Lumalabas na regular na nakikipagkita si Julian sa isang tiyuhin na nagngangalang Tito Nicolas. Ibinibigay niya ang bahagi ng kita. Nakakatanggap ng mga instruksyon tungkol sa mga bagong target. At sino ang Tito Nicolas na iyon? Hindi pa namin alam.
Tumanggi si Julian na magsalita, ngunit mayroon kaming mga lead. Kinuha ni Blanco ang isang folder na may mga litrato. Nakita ng mga CCTV camera ang pagkikita ng iyong asawa sa isang matandang lalaki malapit sa El Cielito restaurant. Ang huling pagkikita ay 2 araw bago ang biyahe sa Siargao. Sa mga larawan, nakita ni Elena si Julian, kasama ang isang ubaning lalaki na nakasuot ng mamahaling coat. Nakatalikod ang mukha ng hindi kilalang tao sa kamera, ngunit makikita ang pangkalahatang katangian. Pamilyar ba sa iyo ang mukha na ito? Hindi ko pa siya nakita kailanman. At ang boses? Hindi ba kailanman nakipag-usap si Julian sa telepono sa iyong harapan sa isang taong tinawag niyang Tito Nicolas? Nag-isip si Elena. Sa mga nakaraang buwan, madalas ngang nakikipag-usap si Julian sa telepono, lumalabas sa ibang silid, ngunit hindi siya nakarinig ng mga pangalan. Hindi ko naaalala ang ganoong mga pag-uusap. Naintindihan. Kung gayon, isa pang tanong. May access si Julian sa database ng Real Estate Brokers Association, ngunit ang impormasyon tungkol sa mga pribadong kliyente, kanilang kita, real estate properties, nakuha niya mula sa ibang lugar. Saan eksakto? Sa karakter ng mga pagnanakaw, mayroon siyang source sa BIR o sa banking system. May nagpasa sa kanya ng datos tungkol sa mga matatandang mayayaman. Nag-isip si Elena. Sa totoo lang, paano nalaman ni Julian ang civil status ng mga kliyente, kanilang mga tagapagmana, ang laki ng kanilang ipon? Posibleng si Tito Nicolas ang source na iyon. Posibleng posible, kaya kailangan namin ng iyong tulong. Sa ano eksakto? Gusto naming mag-organisa ng isang pagkikita ni Julian sa taong iyon sa ilalim ng kontrol ng mga ahente. Ngunit para doon, kailangang siya mismo ang makipag-ugnayan. At para saan iyon sa kanya kung ipinapangako namin ang pagbawas ng sentensya kapalit ng pakikipagtulungan? Naku, nanahimik si Blanco. Kung sa tingin mo ay makakatakas siya, paano kung gayahin natin ang kanyang pagtakas mula sa kustudiya? Siyempre, sa ilalim ng buong kontrol. Susubukan ni Julian na makipag-ugnayan sa supervisor, humingi ng tulong. Sasaluhin namin ang contact at makakarating kay Tito Nicolas, at ang panganib ay minimal. Si Julian ay nasa ilalim ng patuloy na pagbabantay. Sa unang pagtatangka ng totoong pagtakas, aarestuhin siya. Nag-isip si Elena. Mapanganib ang plano, ngunit nakakaakit. Ang mahuli ang buong kriminal na network ay nangangahulugang protektahan ang iba pang potensyal na biktima. Sige, ano ang kailangan sa akin? Bumisita sa iyong asawa sa kulungan, sabihin na handa kang magpatawad at tumulong. Posibleng ibahagi ang impormasyon tungkol sa supervisor, ngunit nag-file ako ng divorce. Sabihin na nagbago ang iyong isip, na mas matindi ang pag-ibig kaysa sa puot. Ang pangunahin ay ang kumbinsihin siya sa iyong sinseridad. Pumayag si Elena. Kinabukasan, pumunta siya sa detention center kung saan nakakulong si Julian. Masama ang tingin ng kanyang ex-husband, hindi ahit. Payat, nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Walang bakas ng dating kayabangan. Hindi makapaniwala si Elena. Dumating ka. Oo, dumating ako. Umupo siya sa tapat. Kumusta, Miguel? Kumusta ang bata? Patawarin mo ako. Naging hangal ako. Ginulo ako ni Bianca, at ang pera ay nagpalabo sa aking pag-iisip. Ayos lang ang lahat, pagsisinungaling ni Julian. Marami akong pinag-isipan tungkol sa atin, tungkol sa ating pamilya, at ano ang conclusion mo? Na hindi ko gustong sirain ang pamilya dahil sa iyong mga pagkakamali. Oo, nagawa mo, ngunit maaari nating ayusin ang lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Julian sa pag-asa. Handa kang magpatawad sa akin. Handa ako. May isang kondisyon. Sabihin mo sa kanila ang buong katotohanan tungkol sa mga kasabwat, tungkol sa kung sino ang tumulong, nagbigay ng impormasyon. Baka maging maunawain ang investigasyon at mabawasan ang iyong sentensya. Nag-atubili si Julian. Elena, komplikado ang lahat doon. May mga tao na mas mabuting huwag na lang galawin. Anong mga tao? Mga maimpluwensya na may koneksyon sa kapangyarihan. Kung magsasalita ako, hindi lang ako ang magdurusa. Julian, posibleng harapin mo ang habambuhay na pagkakakulong. Hindi na pwedeng mas masama. Pwede. Ang mga taong tulad ko sa kulungan ay hindi matagal na kinukuha.
Kung naintindihan nila na isinuko ko ang mga kinakailangang tao, sino ang sinasabi mo? Tumingin si Julian sa paligid. Sinigurado niya na hindi nakikinig ang bantay, si Tito Nicolas. Nicolas Ortega, Assistant Director ng BIR. Siya ang nangangasiwa sa lahat ng operasyon. Sinikap ni Elena na huwag magpakita ng pagkagulat. Kaya, kasali sa kaso ang isang mataas na opisyal. Ano ang eksaktong ginawa niya? Nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga mayayamang taxpayers, listahan ng mga ari-arian, datos tungkol sa mga tagapagmana, civil status. Bukod pa rito, nagbigay siya ng coverage. Kung may isa sa mga kamag-anak na nagsimulang maghinala ng masama, ang kaso ay inaaralan. Bilang kapalit ng kalahati ng kita. Si Ortega ang nakatanggap ng mas malaki kaysa sa lahat, ngunit siya rin ang nagpasa ng mga panganib. At ngayon siguro gusto niya akong alisin. Masyado akong maraming alam tungkol sa kanyang mga koneksyon. Offshore accounts, dummy corporations. Julian, paano kung ginagarantiyahan ng investigasyon ang seguridad? Anong seguridad? May koneksyon si Ortega sa piskalya, sa korte, sa sistema ng bilangguan. Maaabot niya ako kahit saan. Naintindihan ni Elena na nakakuha siya ng mahalagang impormasyon. Kailangan na lang itong gamitin ng matalino. At paano kung makakatakas ka? Makatakas? Saan? Ito ay isang detention center. Lahat ay pwedeng mangyari. Pagpunta sa korte, paglipat sa ospital, medical examination. Kahit na makatakas ako, saan ako tatakbo? Walang pera. Walang dokumento. Tutulungan ka ni Tito Nicolas kung maging kapakipakinabang ka sa kanya. Tutulungan ako ni Ortega na magtago sa isang kaso lang kung ako ay kapakipakinabang sa kanya. At ngayon, panganib ako at pabigat sa kanya. Ngunit kung mag-aalok ka sa kanya ng isang bagay na mahalaga, halimbawa, impormasyon tungkol sa investigasyon, tungkol sa kung ano ang alam nila at kung ano ang hindi. Nag-isip si Julian, alam mo? Posibleng tama ka. Kung sasabihin ko kay Ortega ang tungkol sa takbo ng investigasyon, aalertuhin ko siya sa panganib. Maaari siyang tumulong sa pagtakas sa ibang bansa. Subukan mong makipag-ugnayan sa kanya mula sa kulungan. O magpasa ng isang guta sa isa sa mga kasamahan sa selda. Elena, sigurado ka bang nasa panig ko? Hindi ka ba nagtatrabaho para sa investigasyon? Nagkunwari si Elena na nasaktan. Julian, ako ang asawa mo, ang ina ng iyong mga anak. Siyempre, palagi akong nasa panig mo. Paumanhin, nababaliw lang ako sa loob ng mga pader na ito. Naiintindihan ko. Ang pangunahin ay ang makahanap ng paraan para makalabas dito. Naniwala si Julian sa sinseridad ng kanyang asawa at nangakong susubukan na makipag-ugnayan kay Ortega. Umalis si Elena na may pakiramdam na natupad ang tungkulin. Sa kotse, agad siyang tumawag kay Colonel Blanco. Sergio, may pangalan ako. Nicolas Ortega, Assistant Director ng BIR. Ortega? Seryoso? Matagal na naming pinaghihinalaan siya ng corruption, ngunit walang ebidensya. Ngayon, magkakaroon na. Handa si Julian na makipag-ugnayan sa kanya. Ang operasyon sa paghuli kay Ortega ay pinangalan ng Vengeance. Personal na sinuperbisahan ni Colonel Blanco ang bawat yugto. Naging mahalagang bahagi si Elena sa kadena, ngunit doon natapos ang kanyang aktibong partisipasyon. Masyado nang mapanganib pagkatapos nito, paliwanag ni Blanco. Seryosong kalaban si Ortega. May koneksyon siya. Pera. Mga posibilidad. Kung naintindihan niya na nagtatrabaho ka sa amin, maaari siyang subukang alisin ka. Ngunit gusto kong tapusin ang kaso. Nagawa mo na ang pangunahin, dinala mo kami sa supervisor. Ang iba pa ay trabaho ng mga propesyonal. Pumayag si Elena na manatiling nasa likod, ngunit humingi na ipagbigay alam sa kanya ang mga pangyayari. Nangako si Blanco na regular na mag-uulat tungkol sa takbo ng operasyon. 3 araw pagkatapos, isinagawa ang kunwari na pagtakas ni Julian na inorganisa ng mga special services. Sa panahon ng paglipat sa korte, ang sasakyan na may mga detenido ay di umano'y nagkaroon ng aksidente. Sa kaguluhan, nakatakas si Julian. Agad na tumakbo si Julian at agad na humingi ng telepono sa unang estudyante na nakita niya.
Di umano'y para tawagan ng ambulansya para sa isang matandang babae na nahulog sa kanto. Minarkahan niya sa kanyang memorya ang numero ni Ortega. Sinundan siya ng kotse ng mga ahente mula sa malayo. Nicolas, si Julian ito. Nababaliw ka na ba? Direktahan mo akong tinawagan. Wala akong pagpipilian. Nakatakas ako, ngunit malapit na nila akong makita. Kailangan ko ng tulong. Anong tulong? Parang Christmas tree ka na nagniningning. Mga dokumento, pera, paraan, para makalabas ng bansa. May impormasyon ako tungkol sa investigasyon. Anong impormasyon? Alam nila ang tungkol sa iyo. Nagpaplano sila ng operasyon laban sa iyo. Malapit na silang makahanap sa iyo. Mahabang katahimikan. Nasaan ka ngayon? Sa sentro. Nakikipag-usap ako mula sa telepono ng isang bata. Pagkatapos, magtatago ako sa basement ng isang abandonadong gusali. Address Reyes Street. Number 15. Basement mula sa bakuran. Hintayin mo. Sa loob ng isang oras, susunduin ka. Nawalan ng koneksyon. Ibinalik ni Julian ang telepono sa nagulat na estudyante at nagtungo sa sinabing lugar, sinundan ng mga ahente. Isang oras pagkatapos, dumating sa gusali ang isang itim na Audi na may tinted windows. Lumabas mula sa kotse ang dalawang lalaki na nakasuot ng leather jackets at nagtungo sa basement. "Julian!" Sigaw ng isa sa kanila. "Nandito ako," sagot ni Julian mula sa dilim. "Tara na!" Naghihintay ang boss. Isinakay nila si Julian sa kotse at dinala sa lungsod. Ang pagsubaybay ay isinagawa ng tatlong grupo na may pagbabago ng mga kotse at motorsiklo. Hindi dapat mawala ang target. Huminto ang Audi malapit sa isang high-end restaurant na nagngangalang Imperyo sa Ayala Avenue. Dinala nila si Julian sa likurang entrance patungo sa isang pribadong opisina sa ikalawang palapag. Sa likod ng isang malaking mesa ay nakaupo si Nicolas Ortega, isang lalaki na nasa 60s, may ubaning buhok at malamig na tingin. Sa tabi niya ay may dalawang bodyguard. "Aba, hello Julian," sabi ni Ortega na may pagkasuklam. "Ang gulo ng ginawa mo." "Nicolas, wala akong kasalanan. Ang asawa ko ay lumabas na mas matalino kaysa sa inaakala ko. Ang asawa mo ay isang bata pa. Ang problema ay nahuli ka at nangangahulugan iyon na kinokompromiso mo kaming lahat, ngunit wala akong sinuko. Tahimik ako na parang isda. Sa ngayon, tahimik ka. At ano ang mangyayari pagkatapos? Kapag binigyan ka ng habambuhay na pagkakakulong, kakanta ka na parang nightingale. Mananahimik ako, sumusumpa ako. Julian, binigo mo ako. Marami akong ininvest na lakas sa iyo. Binigyan kita ng pagkakataon na kumita ng milyon-milyon at sinira mo ang lahat dahil sa isang babae. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ito. Tulungan mo akong lumabas ng bansa. Mawawala ako magpakailanman. Ngumiti si Ortega ng may mapait na ngiti. Sa ibang bansa? Akala mo ba tanga ako? Sa loob ng isang buwan, isusuko mo ako sa mga Foreign Special Services kapalit ng asylum. Hindi ako traidor. Lahat ay traidor, Julian. Kapag ang buhay ang nakataya, lahat ay nagtataksil. Alam mo, mayroon akong isa pang mas radikal na ideya. Ano? Namatay ka na ngayon. Sa pagtatangkang tumakas, ang mga patay ay hindi nagbibigay ng testimonya. Namutla si Julian. "Nicolas, hindi mo pwedeng." "Pwede ko. At gagawin ko." "Alejandro, Victor." Tumawag siya sa mga bodyguard. "Dalhin niyo siya sa gubat para mag-almusal ang mga lobo." Ang mga bodyguard ay lumapit kay Julian. Siya ay umatras. "Teka! May impormasyon ako. Mahalaga." "Anong impormasyon?" "Tungkol sa investigasyon, nagpaplano sila ng operasyon laban sa iyo. Alam nila ang tungkol sa iyong mga accounts." "Saan mo nalaman?" "Sinabi sa akin ng asawa ko. Nakikipagtulungan siya sa investigasyon." Biglang lumingon si Ortega. "Ano ang sinabi mo? Ang asawa mo ay nagtatrabaho sa pulis?" "Oo. Nalaman niya ang tungkol sa iyong mga plano. Bukas, gusto ka nilang arestuhin." "Nagsisinungaling ka." "Hindi ako nagsisinungaling. Patunayan mo sa iyong sarili." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok sa silid ang mga ahente na nakasuot ng bulletproof vests. "Pulis, taas ang kamay!"
Sinubukan ni Ortega na kumuha ng baril, ngunit mabilis siyang pinigil. Ang mga bodyguard ay hindi lumaban. Naintindihan nila na nahuli sila. Nicolas Ortega, ikaw ay inaresto sa hinala ng pag-oorganisa ng isang kriminal na komunidad, korupsyon, at kasabwat sa pandaraya. Tiningnan ni Ortega si Julian nang may matinding galit. Sa huli, nagtaksil ka, Hijude. Hindi ko sinasadya, hindi ko alam. Hinihintay ka ng habambuhay na pagkakakulong, Daga. Personal na inilagay ni Colonel Blanco ang posas kay Ortega. Tapos na ang laro, Nicolas. Alam namin ang tungkol sa iyong mga offshores, dummy corporations, suhol. Mayroong material para sa ilang habambuhay na pagkakakulong. Ang pag-aresto kay Ortega ay isang sensasyon, isang mataas na opisyal na corrupt, organizer ng isang kriminal na scheme na nagnakaw ng mahigit 200 milyon mula sa budget ganitong mga kaso ay nasa front page ng mga pahayagan. Sinundan ni Elena ang balita sa telebisyon. Sina Julian at Ortega na nakaposas. Mga litrato ng paghahanap. Mga komento ng mga eksperto. Nagtagumpay ang hustisya. Sa gabi, tumawag si Colonel Blanco. Elena, matagumpay ang operasyon. Salamat sa iyong mga aksyon. Natuklasan namin ang pinakamalaking scheme ng korupsyon sa mga nakaraang taon. At ano ang mangyayari sa iba pang mga kasali? Arestado ang lahat. Si Ortega, ang kanyang mga subordinate sa BIR, mga real estate agents, appraisers. Buong-buo na nalansag ang kriminal na network. Gaano katagal ang sentensya nila? Hindi maliit. Iyan ang desisyon ng korte. At ang kompensasyon ng pinsala? Lahat ng assets ay kinumpiska. Ang mga biktima ay makakatanggap ng buong kompensasyon. Isang linggo pagkatapos, ginanap ang divorce trial ni na Elena at Julian. Tumagal ng kalahating oras ang proseso. Sa ganoong sitwasyon, walang nakitang dahilan ang korte upang panatilihin ang kasal. Paglabas ng korte, naramdaman ni Elena ang gaan. Natapos na ang kakila-kilabot na kabanata ng kanyang buhay. May naghihintay na bagong simula. Si Victor Serrano ay nakakuha rin ng divorce. Nilagdaan ni Bianca ang lahat ng dokumento nang walang pagtutol. Sinentensiyahan siya ng 3 taon dahil sa pakikipagtulungan sa investigasyon. Nagpasya siyang panatilihin ang bata. Lumipas ang 6 na buwan mula nang arestuhin si Julian. Radikal na nagbago ang buhay ni Elena. Nakuha niya ang mana ng apartment ng tiyahin sa Makati CBD. Ibinenta ito at bumili ng isang malaking bahay sa Tagaytay. Isang tahimik na lugar na may hardin kung saan si Miguel, 5 taong gulang, ay pwedeng maglaro sa labas. Nagtrabaho siya sa isang maliit na pribadong klinika. Maganda ang kita, flexible ang oras, at may sapat siyang oras para sa kanyang anak. Mabilis na nakasanayan ni Miguel ang bagong buhay. Ang mga bata sa pangkalahatan ay madaling nakaka-adjust sa pagbabago. Pumunta siya sa isang bagong daycare center. Naging kaibigan ang mga kalapit na bata. Huminto siya sa pagtatanong tungkol kay Papa. Mama, magkakaroon ba ako ng bagong papa? Tanong niya minsan habang kumakain. Hindi ko alam, mahal ko. Gusto mo? Gusto ko na siya ay mabait at hindi kami sasaktan. Kung may bagong papa, tiyak na mabait siya. Hindi nagsisinungaling si Elena. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, naging maingat siya sa pakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Ang tiwala ay kailangang kitain. Si Victor Serrano ay naging madalas na bisita sa kanilang bahay. Una, dumarating siya para sa mga trabaho, tumulong sa mga pag-aayos, inayos ang mga gamit. Pagkatapos, naging mas madalas ang mga pagbisita at hindi na gaanong propesyonal. Si Victor ay naging isang napakagandang tao, tapat, mapagkakatiwalaan, masipag, at kay Miguel, naging magkaibigan agad sila na akit ang bata sa kanya. Naramdaman ang sinseridad at kabaitan. Tito Victor, pwede ka bang maging papa ko? Tanong ni Miguel sa isa sa mga pagbisita. Nagulantang si Victor, tumingin kay Elena. Hindi ako ang magdedesisyon niyan, Miguel. Iyan ang desisyon ng mga matatanda. At gusto ko na ikaw ang maging papa ko. Mabait ka. Sa gabi, nang matulog si Miguel, nag-usap sina Elena at Victor sa kusina habang umiinom ng tsaa. Elena, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nagsimula siya ng nag-aalangan. Nakinig ako. Gusto kong bumisita sa iyo. Gusto kong maglaan ng oras sa iyo at kay Miguel. Naramdaman ko na nasa bahay ako. Nasiyahan din ako sa iyong kumpanya, naisip niya.
Ibig sabihin, gusto ko na uutal siya. Victor, magsalita ka ng malinaw. Minamahal kita. Alam kong maaaring mukhang kakaiba. Pareho tayong nakaranas ng pagtataksil, ngunit sa tingin ko ay magagawa natin ito. Nanahimik si Elena, pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Gusto rin niya si Victor. Ngunit pagkatapos ni Julian, nakakatakot na muling buksan ang puso. Victor, kailangan ko ng oras para mag-isip. Siyempre, hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang na malaman mo ang aking nararamdaman. Nagkita pa sila ng 3 buwan bago pumayag si Elena sa isang seryosong relasyon. Si Victor ay naging pasensyoso, naintindihan niya ang pinagdaanan ni Elena at hindi siya pinilit. Simpleng ginanap ang kasal sa bilog ng malapit na kaibigan. Dumalo rin sa kasal si Attorney Rosales sa panahon ng kaso, hindi lang siya naging abogado, kundi isang tunay na kaibigan. Elena, napakatapang mo, sabi niya sa isang toast. Kakaunting babae lang ang makakayanan na makipaglaban ng napakahusay para sa hustisya. Ikaw ay isang huwaran. Nagpadala ng congratulatory telegram si Colonel Blanco mula sa isang business trip. Nais ko ang kaligayahan at kagalingan. Salamat sa iyong tapang. Isang malaking kriminal na scheme ang natuklasan. Ikaw ay isang tunay na bayani. Sa gabi, naiwan ang bagong kasal. Natutulog si Miguel, nakaupo sina Elena at Victor sa teres, hinahangaan ang nagniningning na kalangitan. Masaya ka ba? Tanong ni Elena. Bakit? Sa pag-isa ng iyong buhay sa isang babae na may ganoong nakaraan? Elena, ang nakaraan ang nagpakita kung gaano ka kalakas na tao. Hindi ka nabali, hindi ka nalulumbay, hindi ka sumuko sa kabaligtaran, lumaban ka hanggang sa huli. Bihira lang makakita ng ganoong babae. At hindi ka ba natatakot na muli akong magbubunyag ng isang tao? Nagbiro siya. Natatakot ako, seryosong sagot ni Victor. Kaya palagi akong magiging tapat sa iyo. Ang lokohin ka ay mas masama para sa akin. Tumawa sila. Sa isang taong pagkikilala, ni isang beses ay hindi nagbigay si Victor ng dahilan para maghinala. Siya ay isang bukas na libro, walang lihim, walang double life. Ang paglilitis kina Julian, Ortega, at kanilang mga kasabwat ay malawak na nabalita sa press. Tinawag ng mga mamamahayag itong kaso ng siglo at tagumpay ng hustisya. Dumalo si Elena sa lahat ng sesyon bilang biktima at testigo. Masakit na makita muli si Julian, ngunit kinakailangan. Kailangang tapusin ng tuluyan ang kuwentong ito. Masama ang tingin ni Julian. Payat na siya. Ubanin. Walang buhay ang kanyang tingin. Walang bakas ng dating mayabang na broker. Sa panahon ng testimonya, sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang sarili ng ilang beses. Hindi ko gustong saktan ang aking asawa. Nalito lang ako. Naapektuhan ako. Naapektuhan ng sino? Tanong ng piskal. Ni Ortega. Pinilit niya akong sumali sa scheme. Nagbanta siya ng ganti. At ang pagtatangka sa pagpatay sa asawa ay dahil din sa pamimilit? Hindi ko siya papatayin. Mga pag-uusap lang yon. Mayroon kaming correspondence sa mga hitman. Nagbayad ka sa kanila ng down payment na 1 milyon. Natigilan si Julian. Walang saysay ang pagbibigay katwiran. Walang kaduda-dudang ang mga ebidensya. Mas may dignidad ang pag-uugali ni Ortega. Hindi siya humihingi ng paumanhin. Hindi nagpapasa ng sisi sa iba. Tahimik lang siya o sumasagot ng monosyllables. Inamin mo ba ang pagkakasala? Tanong ng hukom. Bahagya sa korupsyon. Sa iba pa, hayaan ng korte ang magdesisyon. Tumagal ng 3 buwan ang proseso ng korte. Sa panahong ito, daan-daang testigo ang pinagtanungan, daan-daang dokumento ang pinag-aralan, at mga eksperimento ang isinagawa. Paglabas ng korte, naramdaman ni Elena ang ginhawa. Sa wakas, natapos na ang kuwentong ito. Hindi na muling manloloko, magnanakaw, o magtataksil si Julian sa sinuman. Sa labasan, naghihintay sa kanya si Victor kasama si Miguel. Kumusta? Tanong ni Victor. Niyakap ang kanyang asawa. Tapos na ang lahat. Binigyan siya ng 18 taon. Si Bianca 3 taon. Marami, makatarungan. Para sa ganoong mga krimen at plano ng pagpatay, maaaring mas marami pa ang natanggap niya. At ano ang nararamdaman mo? Nag-isip si Elena. Ano ang nararamdaman niya? Kagalakan? Hindi. Pagkaawa sa ex-husband? Kapayapaan. Sa wakas ay sumagot siya. Nagtagumpay ang hustisya.
Ngayon, maaari nang ipagpatuloy ang buhay. Sa gabi, sa bahay, ipinagdiwang nila ang pagtatapos ng proseso ng korte. Simple lang, sa bilog ng pamilya, nag-toast sila ng isang baso ng red wine para sa bagong buhay. Sa loob ng mahigit isang taon, radikal na nagbago ang lahat. Mula sa nilokong asawa, si Elena ay naging isang masayang asawa. Mula sa biktima ay naging bayani. Mula sa isang tao na balak nakawan at patayin ay naging isang tao na nagbalik ng hustisya sa maraming pamilya. 5 taon na ang lumipas mula nang arestuhin si Julian. Sa panahong ito, tuluyan ng umayos ang buhay ni Elena. Patuloy siyang nagtrabaho. Ang kanyang reputasyon bilang arkitekto ay malinis. Pinahahalagahan ng mga kliyente ang kanyang profesionalismo at pagiging makatao. Lumaki rin ang pamilya. 3 taon na ang nakakaraan, nagkaroon sina Elena at Victor ng isang anak na babae, si Ana. Ang bata ay naging sentro ng universo para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Minahal ni Miguel ang kanyang nakababatang kapatid at tumulong sa mga magulang sa pagpapalaki sa kanya. Mayroon tayong tunay na malaking pamilya, sabi ni Victor. Tinitingnan ang mga bata sa mesa, tulad ng pinangarap ko. Masaya rin si Elena. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, lalo niyang pinahahalagahan ang init ng pamilya, ang katapatan sa mga relasyon, ang simpleng kagalakan ng pagiging ina. Si Julian ay naglilingkod sa kanyang sentensya sa isang maximum security prison. Sa loob ng 5 taon, ni isang beses ay hindi siya nagsulat, tumawag, o sumubok na makita ang kanyang anak. Halos nakalimutan na ni Miguel ang kanyang biological na ama. Para sa kanya, si Victor ang kanyang papa. At nasaan ang tunay kong papa? Tanong ng bata minsan habang nag-aalmusal. Nakatira siya sa malayo. Sagot ni Elena. Gumawa siya ng masamang bagay at ngayon ay pananagutan niya ang mga iyon. At babalik siya, hindi sa lalong madaling panahon. At kahit na bumalik siya, hindi kami makikipag-ugnayan sa kanya. Bakit? Dahil sinaktan niya ang aming pamilya. At ang mga taong nananakit ay dapat iwasan. Tumango si Miguel ng seryoso, parang isang 4 na taong gulang na pilosopo. Mas marami ang naiintindihan ng bata kaysa sa inaakala ng mga matatanda. Si Bianca ay naglingkod sa kanyang sentensya at lumipat sa ibang lungsod. Ayon sa mga tsismis, nagpakasal siya. Hindi interesado si Elena sa kanyang kapalaran. Tapos na ang kabanatang iyon magpakailanman. Si Ortega ay nakatanggap ng karagdagang sentensya para sa pagtatangka ng panunuhol sa pamamahala ng bilangguan. Ang mga biktima ay nakatanggap ng buong kompensasyon. Marami sa kanila ay nanatiling may koneksyon kay Elena, pinasasalamatan siya sa tulong. Sa kanyang kaarawan, dumarating si Maximo Morales kasama ang kanyang asawa, si Soledad Castro kasama ang mga bata. Hindi lang sila naging kakilala, kundi tunay na kaibigan. Iniligtas mo ang aming pamilya, sabi ng ina ni Maximo Morales. Kung hindi dahil sa iyo, nawalan kami ng bahay na iniwan sa amin ng lola. Pinagtanggol ko lang ang aking sarili, sagot ni Elena. At ang pagtulong sa iba ay nangyari na lang. Si Attorney Rosales ay naging madalas na bisita rin sa bahay. Nagkaisa sila hindi lang sa propesyonal na pagkakaibigan, kundi pati na rin sa pagiging tao. Tumulong si Constantino na lutasin ang lahat ng legal na isyu na may kaugnayan sa diborsyo, Mana. Elena, binago mo ang buhay ko, pagtatapat niya minsan. Ang pagtatrabaho sa iyong kaso ay nagpakita na ang batas ay hindi lang negosyo, kundi serbisyo sa hustisya. At ano ang nagbago? Ngayon ay tumatanggap ako ng mga kaso hindi lang mula sa mga mayayamang kliyente. Tinutulungan ko ang mga simpleng tao na nagdusa dahil sa mga manloloko. Napakagaling. Ibig sabihin, ang aming kuwento ay nagdala ng benepisyo, hindi lang sa aming pamilya. Minsan ay tinawagan ni Colonel Blanco si Elena, nagtanong tungkol sa buhay ng pamilya. Kumusta ang lahat, Elena? Tanong niya sa isa pang tawag. Ayos lang ang lahat, Sergio. Tahimik kaming namumuhay, nagpapalaki ng mga bata, at wala ng mga kriminal na kwento. Wala, salamat sa Diyos sapat na sa akin ang isang beses. Sayang. Magiging magaling kang detektib. Salamat, ngunit mas gusto kong manggamot ng mga tao, hindi manghuli ng mga kriminal. Sa ika-5 anibersaryo ng pag-aresto kay Julian, pumunta ang pamilya sa rest house. Dito sila nagpapalipas ng mga weekend at bakasyon sa tabi ng ilog.
Tumanggap sila ng mga bisita, nag-oorganisa ng mga family party. Mama, ikwento mo ang tungkol sa masamang tiyuhin. Hiling ni Ana, 3 taong gulang, habang nakaupo sa kandungan ni Elena. Aling masamang tiyuhin, ang gusto kaming agawan ng bahay? Alam ng mga bata ang pangkalahatang bersyon ng kwento, nang walang kakilakilabot na detalye, inangkop para sa pag-unawa ng bata. Noong unang panahon, may isang masamang tiyuhin na nanloloko ng mga tao, nagsimula si Elena. Ninakaw niya ang mga bahay at pera nila. Gusto niya ring nakawin ang bahay namin. At ano ang ginawa ni Mama? Nalaman ni Mama ang kanyang mga plano at sinabi sa mga pulis. Nahuli nila ang masamang tiyuhin at ikinulong sa bilangguan. Hindi na siya lalabas? Hindi sa lalong madaling panahon. At kapag lumabas siya, iba na ang lugar na titirhan namin at ang mabait na Papa Victor ay mananatili sa amin. Siyempre, mahal ko. Palaging kasama natin si Papa Victor. Nasiyahan si Ana at tumakbo para makipaglaro sa kanyang kapatid. Sinundan siya ni Elena ng tingin. Iniisip kung paano nagbago ang buhay. 5 taon na ang nakakaraan. Siya ay isang malungkot na asawa ng isang manloloko na walang nalalaman tungkol sa double life ng kanyang asawa. Ngayon, isang masayang ina ng 2 anak, isang matagumpay na arkitekto, isang mapagmahal na asawa ng isang mabuting lalaki. Lumapit siya. Niyakap siya ni Victor at umupo sa tabi niya. Tahimik silang naghawak kamay at bawat isa ay nag-iisip ng sarili nilang mga bagay. Sa loob ng 5 taon, natutunan nilang pahalagahan ang mga simpleng kagalakan, mga hapunan ng pamilya, tawanan ng mga bata, mga pag-uusap sa gabi, mga magkasanib na plano para sa hinaharap. Si Julian ay naglilingkod sa kanyang sentensya sa kung saan, iniisip kung gaano kahangalan niya na wala ang lahat. Nagpapalaki si Bianca ng isang bata sa ibang lungsod, sinusubukan na kalimutan ng nakaraan. Si Ortega ay namumuhay sa kanyang mga huling araw sa isang selda ng bilangguan, at si Elena ay nagtayo ng isang bagong buhay sa mga labi ng dati. Walang kasinungalingan, walang pagtataksil, walang takot, may pag-ibig, tiwala, at pananampalataya sa hustisya. Mga lihim ng pamilya. Iyan ang pangalan ng kuwentong ito. Ngunit ang mga lihim ay nabunyag, at ang pamilya ay nakakita ng bagong kaligayahan, tapat, karapat-dapat, na binuo sa matibay na pundasyon ng katotohanan.